Maingat na iniimbestigahan ng PNP ang lahat ng anggulo sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Tan at kanyang driver matapos idawit ng mga suspect ang sariling anak ng biktima sa krimen. Inaalam po ng PNP kung posibleng nililihis lang ang pagtunton sa tunay na mastermind. At nakatutok si June Veneracion. Lumalim ang misteryo sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke o kilala ring Anson Tan ng isang kota kanyang anak sa extrajudicial statement ng main suspect na si David Tan Liao. Nasa police custody na si Liao. Claiming it was the son who ordered for the kidnapping ni Anson Ke and eventually ordering na patayin po ito pong ating biktima. We have to clear everybody kasi gusto talaga namin. Gusto already the mastermind at kaano namin, sino po yung makasama ni nung suspect namin. Maingat po, lahat po inimbestigahan, tinitigil, prove po natin. Lahat ng statement yan, you have to prove it kung tama o mali. Kaya isinama na ng PNP ang anak ng negosyante na si Alvin sa mga respondent para sumailalim sa preliminary investigation ng Department of Justice. Aligasyon ni Liao na bago nito ay nasangkot na rin sa iba pang kaso ng kidnapping. Nag-usap sila ni Alvin para sa planong pagdukot at pagpatay, bagamat walang mailabas na ebidensya. Si Alvin na nakipag-negotiate doon sa mga kidnapper, voluntaryong isinuko ang kanyang cellphone sa PNP para sa forensic investigation. We cannot discount the possibility that David Tan Liao is misleading the investigation to cover up for someone. And there is also a possibility that David Tan Liao is the mastermind himself. Sabi ng isang anti-crime advocacy group na nakakausap ng mga naulila ni Ke, lubos lang naapektuhan ng pamilya. The victim family was crying when they saw on the news that the son is now a suspect. It is so unfair. Inilabas naman ng PNP ang litrato ng dalawa pa umanong sangkot sa krimen, sina Jonin Lin at Wen Lin Gong alias Kelly Tan Lim. May isang concerned citizen nila ang nag-alok ng 5 milyong pisong pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol kay Kelly. At ito po yung babae po na ginamit po na babe. Meron pang 4 na Chinese na hawak ang PNP kaugnay ng pagdukot at pagpatay kay Ke. Kabilang sa kanila ang 2 na pinagpadalhan ng ransom bago idaan sa mga casino junket operator at ma-convert sa cryptocurrency ang kabuang 200 billion pesos na ransom mula sa pamilya Ke. Ang legal counsel ng 2, itinangging ipinalit nila ang pera sa crypto. We will gladly cooperate with the law enforcement agencies just to make sure na maintindihan nila that the 2 clients that we are representing are in no way, shape, or form part of that conspiracy which led to the abduction and the kidnapping and the eventual killing ni Mr. Anson Tan or Anson Ke. They are just there for people that want to have USD to or peso to USD or peso to yuan to RMB or peso or dollars to RMB, palitan lang. At hindi sila yung naging recipient nung ransom money in any way. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Mula noong pandemya, tila nanamlay ang dating masiglang turismo sa Rodriguez sa Rizal. Dahilan para mawala ng regular na kabuhayan ng mga tour guide doon. Bilang paggunita sa araw ng mga manggagawa bukas, sila naman ang binigyang pansin ng GMA Kapuso Foundation. Binabalik-balikan ng mga turista ang hiking activities sa Pamitinan Protected Landscape ng Rodriguez Rizal. Pero pinapayuhang magsama ng accredited tour guide para mas ligtas ang turista at mas maunawaan ang kasaysayan ng bundok. Pero humina ang turismo simula na magkapandemya at hindi pa bumabalik sa dating sigla. Kung dati, araw-araw ang tour at kumikita sila ng 500 pesos kada 5 turista. Ngayon, 1 beses na lang kada linggo.
70% to 80% ang nawala sa mga hikers. Hindi kagaya ng mga unang mga taon na umabot ng halos 300 ang amin pong mga tourist guides. Si Albert sumasideline na sa pagkakargador. Mula Wawa Dam, nagpapasan siya ng hanggang 80 kilo ng mga gulay habang naglalakad ng kalahating kilometro. Minsan po naramdaman ko sa binti at saka po sa baywang. Masakit po pag umaga, may nahirapan tumayo. Bilang pagbibigay halaga sa mga manggagawang Pilipino, ang GMA Kapuso Foundation sa mga tour guide sa Rodriguez, kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day. Kung ano ang mga yan, abangan po ninyo bukas. At sa mga nais na sumuporta sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwelier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Nakatanggap si Vice President Sara Duterte ng summons mula sa Office of the Prosecutor. Ayon sa bise, pinahaharap siya kaugnay ng reklamong inihain ng NBI, kaugnay ng sinabi niya noong Nobyembre na pagpapapatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at House Speaker. Nilinaw kinalauna ng bise na hindi ito pagbabanta, kundi bilang pagdidiin sa umunoy banta sa kanyang seguridad. Ang summons kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulyon. Anya, nakaschedule na ang preliminary investigation sa May 9 at sa May 16. Ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Nakibahagi ang GMA Kapuso Foundation at GMA Sparkle Artist Center sa isang proyekto na mamahagi ng gadgets, internet devices at training sa Marawi. Sa ilalim yan ng Pay It Forward project na layong unting-unting tuldukan ang digital divide o agwat ng mga walang access sa internet at meron. Napagkasundo niyan sa pagitan ng Republic Asia Media at iAcademy. Makakatuwang din dito ang Budget at Education Department pati ang DICT. Kasama sa MOA signing para dyan sina Republic Asia founder and CEO Brandon Luau, iAcademy President and CEO Raquel Perez Wong, GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo, at Budget Secretary Amena Pangandaman. Inapila ng kumpanyang may-ari ng nadisgrasyang bus sa NLEX nitong Semana Santa ang 30 araw na preventive suspension na ipinataw ng LTFRB sa 6 nitong bus unit. Pero posible pang madagdagan ang paglabag kung hindi makakasunod sa iniutos ng LTFRB na pagsumiti naman ng dashcam video mula sa bus. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kabilang sa mga disgrasyang naitala nitong Semana Santa na dininig kanina ng LTFRB, ang pagbangga ng isang bus sa isang truck sa NLEX na ikinasugat ng 11 tao. 6 na bus na ng kumpanya ang isinailalim sa 30-day preventive suspension, bagay na inaapela ng kumpanya sa LTFRB kanina dahil nawalan nila ng kabuhayan ng driver ng 5 nadamay na bus unit. Bukod dyan, yun ang magiging source para dun sa indemnity ng mga na-injured. Pero hindi binawi ng LTFRB ang preventive suspension. Ang driver ng sangkot na bus na 1 buwan pa lang sa naturang bus company, pinatawan naman ang preventive suspension ng kumpanya. Sabi niya, matagal na siyang driver sa ibang bansa. Lumalabas po kasi yung truck po galing Mindanao Avenue. Pinalis po ng patrol yung dump truck po kasi po nakaparking po dun sa Mindanao Avenue. Ngayon po, dumadating po ako sa 3rd lane to 4th lane. Pagkatapos po nakita ko po yung truck na paparating po, kaya umiwas po ako ng 3rd lane po. Coming from behind? Coming from the right po. What was your speed then? Siguro po mga 60 to 70. Dapat po nagmi-minor po tayo. Kapabayan ho niya dahil sobrang bilis ng takbo niya. Sir, may issue po ba dun sa roadworthiness ng unit nila? Of course. Kasi pansin mo nung nag-brake, biglang tumaob yung bus. Ibig sabihin may problema po.
Kabilang sa dapat meron ang bus para maging roadworthy ang dashcam na iniutos na sa isang memo ng DOTR. Kaya pinasusumite ng LTFRB kung may dashcam video ang bus. Pag wala, that would mean additional violation. Kaya sa susunod na linggo, magpupulong ang task force ng DOTR, LTFRB at LTO na titiyak na ligtas lahat ng pampasaherong sasakyan sa bansa. We will set parameters po for the standards on road safety and standard ng mga terminal. Kabilang sa igigiit ay pagtupad sa mga kasalukuyan ng panuntunan. Like 1, dashcam. Number 2, fire extinguisher sa mga buses, wala. And then number 3, yung mga buses po are equipped with adequate equipment. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Kahit tag-init, nakaranas ng masamang panahon ang ilang bahagi ng bansa kahapon. Ganyan po kalakas ang ragasan ng baha sa bahaging yan ng Alamada, Cotabato. Dahil sa laki ng tubig, stranded ang ilang motorista. Ang pag-apaw ng tubig kasunod ng matinding buhos ng ulan. Binahari ng ilang kalsada sa Iloilo kagabi dahil sa mga pag-ulan. Nasira at nahulog naman ang bahagi ng kisame ng isang hotel. Ayon sa Pag-asa, posibleng dahil ito sa malakas na hanging dala ng intense thunderstorm. May tsansa pa rin ng mga pag-ulan bukas, base po yan sa datos ng Metra Weather. Maaring may pag-ulan sa Northern at Central Luzon, Mimaropa, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, hindi rin inaalis ang tsansang magkaroon ng thunderstorms sa hapon o sa gabi. At dahil sa mainit na easterlies, maalinsangan din bukas at aabot sa danger level ang heat index sa 17 lugar. Pinakamataas ang 45 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius naman sa Metro Manila. Samantala, nag-dissipate o nalusaw na ang binabantayang low pressure area nitong mga nakalipas na araw. Pero sa latest data ng Pag-asa, may dalawang panibagong sama ng panahon na posibleng mabuo sa mga susunod na araw o linggo, kaya patuloy na tumutok sa mga update. Nilagdaan na ang status of Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Inaasahang palalakasin nito ang ugnayang militar ng dalawang bansa. Nakatutok si Ian Cruz. Sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglagda ni Defense Minister Judith Collins at Defense Secretary Gibo Teodoro sa Status of Visiting Force Agreement o SOVA sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Di patiyak kung magkaka-access din ng New Zealand forces sa mga base militar ng Pilipinas tulad ng Philippine-US Visiting Forces Agreement na nilagdaan noong 1999. Pero inaasahang palalakasin ng SOVA ang ugnayang militar ng Pilipinas at New Zealand sa mga joint military exercises at security cooperation. It gives some certainty and to that legal status. We're increasing that activity to make our operability and interoperability much more enhanced. The more you train together, the more trust and confidence is built. And this is not only for defensive purposes, but more importantly, since both New Zealand and the Philippines are in the ring of fire, it will help interoperability in terms of HADR between our troops. Maliban sa Amerika at New Zealand, meron ng katulad na kasunduan ng Pilipinas sa Australia na niratipikahan noong 2012. At Japan, ang Reciprocal Access Agreement o RAA na hinihintay na lang maratipikahan ng sangay ng Japanese government na katumbas ng Kongreso ng Pilipinas. The agreement that we have with the Philippines is very similar to the agreement between the Philippines and Australia. So there's not any difference. Theoretically, there may be a UN peacekeeping mission where New Zealand and the Philippines will continue our transits. We will continue to uphold the law of the sea, but we're not anticipating having to deploy anybody anywhere soon.
Matapos pirmahan ng Status of Visiting Force Agreement sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand, sinabi ni Secretary Teodoro na malapit na rin daw mapirmahan ang kahalintulad na VFA sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Nagipag-usap na rin daw sila sa France para sa nasabing kasunduan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagulat kamakailan ng mga motorista sa Tansa, Cavite nang biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ano nga ba tawag sa malakas na hangin humagupit sa Tansa? Buhawi ba? Ipo-ipo? O iba pa? Naalarma kamakailan ng mga motorista sa Tansa, Cavite habang binabaybay kasi nila ang kalsadang ito. Ah, grabe! Videohan mo ba? Videohan mo? Ano yan? May biglang namuong. Matras tayo, Be! Ay! Punta dito, Be! Ay! Nabuhawi yan, Be! Buhawi! Sa kapan ng alikabok, halos wala nang makita sa kalsada. Ang grupong ito muntik nang mapatakbo sa takot. Baba muna tayo! Ay, meron pa! Nahuli kam naman ng dashcam ni na Kimberly ang pagsalubong ng sasakyan nila sa hagupit ng malalakas na hangin. Oh no! What's that? Totoo naman pong buhangin po talaga doon. Wala na talaga kami makita sa daan. Malakas po talaga yung hangin nun. First time po. Nabuhawi yan, Be! Pero buhawi nga ba ang nanalasa kamakailan sa Tansa? Kuya Kim, ano na? May ilang nalilito sa buhawi at ipo-ipo. Sila hindi iisa. Iba ang buhawi sa ipo-ipo. Ang buhawi o tornado ay sirkulasyon ng hangin na papaminsala at nabubuo sa lupa. Kapag ang buhawi ay nabuo sa tubig, tinatawag itong ipo-ipo o water spout. Pero ayon sa Pag-asa, ang namataan sa Tansa hindi isang buhawi kundi downburst. Isa itong matinding pagbugso ng hangin na bumababa mula rin sa isang thunderstorm. Yung nangyari po doon sa malayo, meron pong napakalakas na thunderstorm. Nagbabagsak siya ng malakas na hangin or yung tinatawag natin na downburst. Pagdaan sa kanila ng hangin, nagkaroon siya ng parang buhawi. Di tulad sa buhawi na paikot ang galaw ng hangin. Ang galaw ng isang downburst, pababa mula sa ulap at kumakalat ito papalayo pagdating sa lupa. Dumaan siya horizontally, then tumama sa mga buhang. Kaya ngayon parang nagkagulo yung hangin. Kapag may mga downburst tayo or microburst, minsan pwede na itong padapain yung bahay, lalo na mahina yung pagkakagawa. Sakali mo magkaroon ng downburst, ano nga ba dapat gawin? Habang may downburst, manatili sa loob ng bahay. Lumayo sa mga bintana at pintuan dahil posible kang matamaan ng debris o lumilipad na bagay. At kung maaari, pansamantalang tumigil at huwag munang magmaneho. Maaari kasi mawala ng kontrol ng sasakyan sa lakas ng hangin. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Truly memorable dahil na-challenge si Julian San Jose sa role niya sa high-rating GMA at View series na Slay. Kagagaling lang niya sa Saudi Arabia para sa isang jam-packed show at next namang nagpaplano para sa isang birthday trip. Makichika kay Lars Santiago. The mystery continues dahil hindi pa rin tukoy ang killer ng fitness influencer na si Zach sa high-rating GMA at View series na Slay. Isa-isa nang naimbestigahan dahil sa posibleng motibo pero kani-kanya ring alibay sina Sugar, Liv, Amelie at Yana. Para kay Julian San Jose na gumaganap as Liv, sobra siyang na-challenge kaya tumatak at mahirap raw kalimutan ang Slay. Ako na-enjoy ko yung character ko as Liv. Complex yung kanyang character. May mga times na minsan hindi ko siya naiintindihan pero ganito pala yung pinagdadaanan niya. First time din ni Julie sa mga eksenang pisikalan kung saan sinasaktan siya ng karakter ni Derek Monasterio na si Zach. Kaya sobrang appreciated ni Julie ang pagiging maingat ni Derek sa mga eksena. Careful naman din si Derek and sa totoong buhay talagang gentle kasi talaga siya. So, yun, such a good friend, such a good actor. Sa May 17, birthday na ni Julie.
Simple lang daw ang celebration with family at boyfriend na si Raver Cruz. At pagkatapos nito, pupunta kami na Singapore to watch the Lady Gaga concert. So I'm very excited. I'll be going with Ray, my 2 sisters, and my mom. Medyo ano na din, like birthday celebration na din, like post-birthday celebration. Kararating lang ni Julie matapos mag-show sa Alcobar, Saudi Arabia. It's truly, really memorable kasi just seeing our fellow kababayans in Saudi, it makes a huge impact on someone else's life. Alam mo yun, mapawi yung pagka-homesick nila. Sobrang daming tao, Tito Lar, grabe, hindi ko in-expect na ganong klase yung crowd. Lar Santiago, updated sa showbiz happenings. Dahil po sa kumpiyansa sa hinaharap ng GMA Network ngayong 2025, nagdeklara ang kumpanya ng 2.4 billion pesos na total cash dividends. Katumbas po yan ng 50 centavos kada share at matatanggap ng shareholders sa May 20, 2025. Ayon sa GMA Network, mas malaki ito kumpara sa net income after tax ng kumpanya noong isang taon pero pasok pa rin sa retained surplus account. Pagpapakita raw ito ng kumpiyansa ng Board of Directors at Management ng Kapuso Network sa matibay na financial fundamentals at positibong outlook nito ngayong taon. Naayon din yan sa commitment ng GMA na pagbibigay ng long-term value sa shareholders habang pinapanatili ang operational at fiscal resilience nito. Mula nang mailista sa Philippine Stock Exchange noong 2007, napanatili ng GMA Network ang track record nito sa pagbibigay ng mataas na dividend payout sa average na 90% ng net income after tax nitong kada taon. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. At para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako naman po si Vicky Morales. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.